Happy Mother's Day po! Sa mga nanay, mommy, mama, at sana ingat po kayo lagi. Happy Mother's Day! Po, Happy Mother's Day po sa lahat ng mommies dyan from Xiaomini Luis Manzanas. Mothers, Happy Mother's Day. Hi everyone! To all the mothers out there, I'd like to greet you. Happy Mother's Day! Thank you for all the sacrifice and for the unconditional love and for making the world a better place. You deserve to be happy and to be spoiled on your special day. So be safe and enjoy your day! Happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Kayo naman yung mga modern heroes sa ngayong panahon. So, again, Happy Mother's Day and you deserve some rest. Good morning, Philippines! Happy Mother's Day po, especially Mami Fem and Mami Narlene. Wish you all. Hello mga kausapang pantahanan. Happy Mother's Day to all of us. I hope everybody are staying healthy and beautiful. Don't be stressed. Embrace the new normal with a smile and happy thoughts. God bless us all. Hello mga kausapang pantahanan sa lahat ng panig ng mundo. Welcome po sa another episode and may I greet all mommies out there ng isang masayang Happy Mother's Day sa inyong lahat. Masaya na, Happy Mother's Day pa. Let us celebrate with love and happiness because all ladies, married or not, are mothers in their own special way. Lahat tayo mga Mudra Bells ay special gems ng bawat tahanan. And we serve with love till our last breath. Kaya, kudos sa lahat ng mga mommies, nanay, mama, inay, ina, Mudra Bells, to all our Patesto Board and officers and all our members and home economics teachers all around the world. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mami Fem, Happy Mother's Day sa iyo. And I thank God we have crossed path and thank you to Patesto kasi naging way siya para mag-meet tayo at ang isang mami na wonderful mami like you ay talagang dapat mahalin at syempre pagsilbihan ng mga adjunakis natin. Hi Mami Fem! Hello, Mami Narlene! And of course, to all our Usapang Pantahanan viewers and subscribers, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. To you, Mami Narlene, Happy Mother's Day din sa iyo. And we are very happy kasi ito pong episode na to ay very special, Mami Narlene, kasi pagdiriwang po natin ang Mother's Day. At ang ating pong topic for today is how to nurture your child's talent. Yung mga God-given talent. Yes. So, importante ito pag-usapan ngayong Mother's Day. Kaya naman tayo ay sobrang excited na, Mami, na mapakinggan ang ating mga special guests. Ayan, ang ating pong special guest ay walang iba, kundi ang mag-ina na si Mami Carrie Aquino, kasama ang kanyang anak na si Mr. Jairus Aquino. At nais ko pong ipakilala po sa inyo si Mami Carrie and of course si Jairus Aquino. Si Mami Carrie po ay taga Fairview, Quezon City. At siya po ay happily married to Daddy Cesar and blessed with 3 children. At si Jairus po ang kanyang bunsong anak, Mami Narlene. At bukod doon, siya po ay isang happy grandmother. And by profession, siya po ay isang professional librarian. Pabihira ako, Mami, makatagpo ng professional librarian. Si Mami Carrie po ay isa doon. Yan. At siya po ay kasalukuyang self-employed. At mahilig po siya sa selling, cooking, and of course,
isa sa kanyang kinahihiligan ay collection bags and wallets. Yan, no? Oh. At ang kanyang anak naman na si Jairus, yan, kilalang-kilala po natin si Jairus kasi siya po ay lumalabas sa ABS-CBN at siya po isang commercial model. So, siya po isang actor. Actually, ang kanyang first teleserye sa ABS-CBN na talagang dyan siya nakilala ay ang Super Ingo. Ang kanyang role siya po yung best friend ni Makisig. At siya po nakilala doon as pambansang best friend. At dyan po nagsimula ang career niya sa showbiz. Yan. At sinundan to ng mga shows katulad ng Plastic Man, Kung Fu Kids, Pieta Mutya, Nathaniel, Langit Lupa, Love You, at marami pang iba. At yung pinaka-recent niya, Mami, na teleserye na pinanonood ko, yung Pamilya Ko. Napakaganda. Para sa akin, napakaganda ng teleserye. At favorite actor ko po, si Jairus. Hi, Jairus! And Mami Carrie. Hello! Yan. At naging rin siya, Mami Narlene, naging mix VJ din siya for 2 years. At noong 2007 yata yun, siya po ay nominated for Best Child Actor in the 56th FAMAS Award sa pelikulang Resiklo. At siya po ay nagtapos ng kanyang high school and elementary sa Angelicum College at kasalukuyang kumukuha ng film sa Meridian International College. So si Jairus din po ay mahilig sa basketball, streaming, motocross, and biking. Ayan. So, yan po yung ating dalawang special guest, Mami Carrie Aquino with son Jairus Aquino. So, pakinggan po natin kung anong mga sasabihin nila sa atin. Enjoy! Hello, everyone! Hi, Mami Fem and Mami Narlene. Thank you for inviting us here sa Usapang Pantahanan. Our episode for today is nurturing our children to develop their talents. But before that, I want to greet all the mothers a happy Mother's Day since it's Mother's Day celebration. Sabi ni Mami Fem, i-share ko daw kung paano naging artista si Jairus. No? Natandaan ko noon when he was 3 years old, nasasama-sama na namin yan sa office ko, sa office ni Daddy. And then, pag may nakakita sa kanya, halos karamihan sinasabi, ang gwapo-gwapo naman itong batang to, pwedeng mag-artista. Pero pag naririnig namin yung artista, parang sabi ko, wow, imposible. Kasi parang ang hirap-hirap mag-artista. Pero dumating yung time na meron kaming na-met sa mall. Nakita si Jairus, sabi, pwede ba namin kayo ma-invite sa studio para pictorial, ganyan. And then, ipapresent namin siya sa mga agencies pag may mga commercial, ganyan. So, pinanglakan naman namin. We went to their studio. And then, nag-pictorial, yan. Then, tinetext niya na kami na kapag may mga audition for commercial. Pero nung siguro napagbigyan lang namin siya 3 times. Kasi nakita ko na parang ang bata-bata pa ni Jairus sa mga ganon na yung mga pila-pila, tsaka yung mga nakikita ko mga age, mga 5, 6, at that time 3 lang siya. So, pinagbigyan lang namin siya mga 3 times ganon. Tapos, hindi na kami tumuloy. For 1 year, no? Pagdating niya ng 5 years old, bumalik kami. Ibang sa parang iba na yung nag-invite din sa amin. So, siguro yung age niya, talagang yun na yung pwede nang mag-commercial. So, ayun, nagkaroon siya ng commercial, monthly na. For 1 year yung straight, marami na siyang nagawang commercial. Minsan lead role, minsan naman support role lang. Then, sumunod naman nun, may nakilala din akong agent na sa TV naman. Kinuha niya yung number ko. Tapos, naka-receive ako ng text November 2005 na sinasabi niya na meron nga daw
isang show sa ABS na pangbata. Tinext niya kami na kung pwede siya mag-audition. Pero nag-okay lang ako, pero I did not attend kasi alam ko kung gaano kahirap pumila. And then December, nag-text uli siya. Sabi niya, mag-audition daw si Jairo. Sabi ko, anong show? Sabi niya, yung pa rin po, mami, wala pa rin po nakukuha eh. Ganun ba? Sabi ko, di nag-okay lang din ako sa kanya. And then January, nag-text na naman siya. Sabi ko, anong show to? Yun pa rin, mami, wala pa rin nakukuha. Sabi niya, ganun ba? Okay. Tapos nag-usap kami ni Daddy. Sabi ko, nagkukulit yung agent, text ng text. Sabi niya, sige, pagbigyan mo na. Sabi niya ganun. Sige, pagbigyan mo na. Sabi niya, the following day, pinasamahan ko kay Kuya, si Jai, kasi may office ako doon eh. Tapos nung nandun na sila sa ABS, sabi ko, nagtatawagan kami, Jai, Kuya, marami bang tao? Tapos sabi niya, hindi mami, 5 lang sila. Sige, okay, go, sabi ko naman. Tapos ngayon, nag-audition siya, ganyan. Tapos, after the audition, kinabukasan, nag-text uli yung agent. Tapos sabi niya, mami, kinukuha na ng production yung full name ni Jairus, birthday niya, yung personal information niya. Baka po may po nakuha siya, gano'n, no? So, after 2 days, ang text na ng agent, pinapapunta na kami sa ABS to attend the story conference. And then sabi ko, story conference, gano'n daw. Punta kami ngayon sa ABS. Ako yung na-shock. Si Jairus kasi wala yung bata lang, hindi naman niya alam yung mga nangyayari. Ako yung na-shock kasi nung nandun na ako sa loob ng ABS, hindi makapaniwala kasi nakapaligid sa akin puro mga artista na talaga, yung mga batikang artista na sila. Noah Villa, Herbert Bautista, tapos sila Derek Ramsey, basta ang daming cast na nandun na. So si Jairus lang talaga yung pinakabago. So yun, nag-attend kami ng StoryCon, tapos kinabukasan, taping na agad. And ang sumama sa taping si Daddy kasi hindi ako pwede dahil umabsent na nga ako. So, absent na naman ako. So yun, nag-taping na nga sila. Tapos nung tinanong ko siya, sabi ko, Jay, kamusta taping mo? Mahirap, sabi niya. Mahirap mag-artista, sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Ulit-ulit sabi niya gano'n. Sabi ko, ulit-ulit? Sabi, ano ulit-ulit? Basta ulit-ulit pinapagawa nila, ayun. So, nag-gets ko siya, kasi syempre, yung maraming take siguro, yun. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, sabihin mo na lang kung ayaw mo para sabihin na natin sa production na ayaw mo. Tapos sabi niya, hindi mami, gusto ko. So, nung nadinig ko sa kanya yung salitang gusto ko, sabi ko, may kumaga parang sabi ko na may siya, meron siyang alam sa acting, no? So, nung yun, ang ginawa na lang namin, every time na may mga script na darating, ang isang support na ginagawa namin ni Daddy is binababasa namin sa kanya yung script. Tapos, actually siya nga, nakitaan ko rin agad ng galing niya sa, actually, hindi siya nag-memorize ng script. Babasahin lang niya yung script, nagpapasadahan lang niya ng isa yan, okay na. Pagdating na lang ng taping, at magkakaroon din sila ng script reading with the artist, mga ibang artista, mag-script reading sila. Tapos ayun lang, lang siya, isang basahan lang siya. So, yun, nagtuloy-tuloy siya, nakitaan namin ng Ang sa akin naman, nung time na nagtitaping siya, sumama rin ako. Yung sumunod na taping, nagsasalitan kami ni Daddy. So, sumunod na taping, ako na yung kasama. So, nakita ko yung hirap, yung pagod, yung mga pangyayari. Nakita ko ang daming tao niya nakakasalamuha, kasi bata-bata pa niya. Tapos, nakita ko yung hirap, no? So, nag-usap kami ngayon ni Daddy na sabi ko, parang mahirap yata ko yung pagkakatiwala natin si Jairo sa Yaya. Kasi meron kami kasama sa bahay, no? Pwede sumama. Pero, never kong pinasamahan. Kasi nakita ko na kailangan niya talaga ng suporta ng isang magulang sa ginagawa niya.
So, yun, nag-decide ako na mag-resign para lang suportahan siya sa ginagawa niya. Kasi ang dami kong pwedeng gawin sa kanya eh. Yung tamang pagkain na ibibigay sa kanya. Siyempre yung pagod, minsan pag pagod ka na, parang wala ka ng ganang kumain. Pero hindi ko siya pinabayaan doon. Tsaka vitamins, yan. No? Tapos, nakita ko din yung mga taong nakakasalamuhan niya. At alam niya yon na kapag meron siyang mga nakakalaro, kasi may time din sila mag-play, tapos may mga kasama siyang may mga magbabad words, gano'n. Nakaano agad ako dyan, sabihin ko, Jai, huwag mong sasabihin yun na, bad yun na. So, yun ang isang mga bagay na tinuto ko sa kanya, yung kailangan yung values nandun pa din. Na kahit na ginagawa niya ang isang bagay na parang sabihin na natin na pwedeng magbigay ng influensya sa kanya. Pero talaga ako, as much as possible, sinuportahan ko siya not only yung sa ang tawag dito, yung sabi ko sa inyo, yung sa pagkain. Pero ang nakita ko talaga doon is tutukan siya sa mga kahit alam niya yan, halimbawa pag minsan yung may mga, kahit sa time na alam niya kung paano siya, alam niya yung mga, kung paano ko siya dinisiplina sa oras. At sinasabi namin sa kanya na yung ginagawa mo ay hindi madali, kaya bigyan natin ng halaga. So yun, bilang isang magulang or tayong mga mommies, mga parents, pag nakitaan natin siguro ng talento ang mga anak natin, support lang natin sila. Bigyan natin sila ng magandang mga advices, at para maramdaman din nila, ma-feel din nila na yung gusto nila gusto rin natin, at nga lang with guidance natin. Kasi kahit anong bagay na gawin ng ating mga anak, at kung may mga taong nakapaligid sa kanya na magbibigay sa kanya ng influensya, dapat malaman niya, maintindihan niya kung bakit tayo sumusuporta. Okay, thank you Mami Fem, Mami Narlene for this time na binigay niyo sa akin. Bye! Siguro po yung ma-share ko experience sa pag-support sa akin ni Mami sa talent ko and sa work ko is that at the very young age, at 6 years old, talagang grabe niya po ako samahan sa lahat ng commercials. And nung nagkaroon po ako ng first teleserye ko, which is yung Supringo, to the point na nag-resign pa po siya sa kanyang trabaho just to accompany me. No, so it's a really, really big factor knowing that your parents or your mom supports you big time with your talent or kung ano man yung gusto mong gawin or kung ano mga opportunities na meron ka sa buhay. No? And yung kasama ko po siya palagi, and nakikita ko, naramdaman ko yung support na binibigay niya sa akin pag nasa trabaho ko. It's a really big factor kasi nakakadagdag po siya ng self-confidence. At the same time, yung inspirasyon para mas paigihin mo pa yung talentong meron ka at yung pagtatrabaho mo. Kaya naman, sobrang grateful po ako na si Mami or suportado po ako ng parents ko sa trabahong ginagawa ko na pagpasok ko sa showbiz. And siguro, sinamahan kasi ako ni Mami from 6 years old ako hanggang 18 years old ako. 18, 19. So, it's more than 10-15 years ko siyang kasama. And hindi niya ako pinabayaan along the way. No, tinulungan niya ako to improve my talents, especially in front and behind of the camera. No? So, tinutulungan niya ako kung ano yung mga dapat kong gawin sa harapan ng camera. And at the same time, yung sa behind the camera, yung mga values naman na natututunan ko, no, na tinuturo niya sa akin kung paano ako makikipag-mingle or how am I gonna deal with the people around us. So, sobrang laking bagay po nun. Siguro kung hindi dahil doon, hindi ko magagawa lahat ng kaya kong gawin ngayon. And at the same time, siguro hindi yung Jairus na to yung
kaharap po ninyo, kundi dahil sa parents ko or dahil kay Mommy nakasama ko simula nung bata pa ako. So it's a really humbling experience, a wonderful experience, and sobrang grateful po talaga ako na grabe yung suporta nila pagdating sa trabaho at sa talento na meron ako. Kaya ayun, nagpapasalamat din po ako sa kanilang suporta at pagmamahal sa akin. Ayun po. Sister Carrie, I look up to you as a mother of great example. I am very impressed of how you serve your family well. You are very loving, kind, caring, and responsible mother, not only to your children but also to your grandchildren. Keep up the good work. I know they look up to your good example. You deserve a great hug and a celebration. Cheers! Happy Mother's Day, Sister Carrie! Ayan, mga mami, daddies, ate, kuya, lolo, and lola. Talaga namang napakaganda po ng mga shinare ni Mami Carrie Aquino at ng kanyang anak na si Jairus Aquino. Mami Narlene, sobrang naantig ang puso ko sa mga kanilang mga sharing. Damang-dama ko talaga yung pagmamahala ng pamilya. At damang-dama ko yung pakiramdam ni Mami Carrie na talagang aalagaan niya yung anak niya, no? Sacrifices as a mom para talagang suportahan niya ng husto yung kanyang anak sa career niya as an actor. At si Jairus naman, napakaganda rin ng kanyang nabanggit tungkol sa kanyang nanay. Talagang he's very proud of his mom. Of course. Talagang minention niya lahat ng mga bagay na natutunan niya sa kanyang nanay na talagang i-value niya bilang isang anak. So thank you very much. Ang nanay ang number one supporter natin, di ba? Yes, talaga namang napaka-fulfilling ng pakiramdam talaga, Mami. Kapag yung anak ay nagbigay ng kumbaga patutuo sa mga sakripisyo at pagmamahal. No, importante yan eh. Ngayong Mother's Day talaga, yung mga ating mga anak, importante na bigyan natin ng break ang ating mami ngayon. They kumbaga, they deserve rest. Pwede natin silang bigyan ng time out. Bigyan ng day off. Day off, no? Kaya, thank you talaga, Mami Carrie, and of course, Yes, Jairus Mami Carrie. Ayan. Thank you. Yes, Mami Narlene, meron tayong i-share kapyaw, no, sa ating mga moms. We are celebrating Mother's Day. And, syempre, Mami, as a mother, ay nais nating ma-identify yung mga gifts ng ating mga anak. Kasi lahat naman ng ating mga anak may mga God-given gifts sila. Yeah. Pero paano nga ba natin matutuntun kung saan nga ba sila kumbaga maligaya or ano nga ba yung mga God-given gifts na meron sila? So number one, unang-una, importante pala, Mami, na we should always be on the lookout. So pagka ganyan po, Mami, ang ibig lang sabihin niyan ay maging sensitive tayo sa mga ginagawa ng ating mga anak. Kumbaga sa paano ba natin malalaman kung saan nga ba nag-excel yung ating mga anak? Okay? At yan po ay malalaman natin sa pamamagitan ng pagiging, kumbaga, we need to be very keen o ma-observe. Observahan natin yung ating mga anak. Kung ano nga ba yung kanilang kinahihiligan. No? Isang halimbawa po dyan, kapag ang inyong anak ginagaya yung yung mga singers, no? Na meron siyang mga mikropono or siya po ay laging kumakanta ba? Ang ibig sabihin niyan ay baka maaaring itong batang ito ay ang kanyang God-given gift sa pagkanta. Katulad sa case ni Mami Carrie, nung pinag-audition niya nga si Jairus sa sa ABS-CBN. Tapos tinanong niya yung anak niya, ikaw ba, okay ba sa'yo? Ganyan. Sinabi naman nung bata,
gusto ko. Yan, no? So, yung bata na mismo ang nagsabi ng gusto ko. Yun Gusto niya. yung sinabi daw ni Jairus na gusto ko, yun ang nag-spark din kay Mami Karina. Talaga, itong anak kong ito ay meron talaga tong talento sa pag-ate kasi nagustuhan ng bata. So yan, obserbahan natin ang ating mga anak kasi makikita natin dyan kung ano ba yung kinahihiligan nila. Yan. At pag naobserbahan na natin, Mami Nardin, ano naman ang pwedeng gawin? Okay. So, pag naobserbahan ninyo, sunod natin gagawin, of course, we provide opportunities. When we see our kids are good in something, our role as mothers is to look for somebody or a place where our children can hone their talents. Huwag nating i-discourage. Although it may take extra expenses, but we have to help them develop that gift they have. I remember my kids, Mami Fem, maikwento ko lang, ma-share ko lang sa ating mga na-mommies. Yung eldest ko, every time we visit a house with a piano, he will tinker as if he knows how to play it. Talagang nilalaro niya. Sabi ko noon, magsasawa din yan. But as he grew, parang gustong-gusto niya mag-piano. Yung akin namang second kids, mahilig kumanta. Imagine mo, nung toddler pa siya, he will sing The Greatest Love of All. Talagang mayroong pitch na sa ibabaw ng table. And funny memories, kung kami pumapasok sa normal, sasakay kami ng bus, no? Dahil sa Philippine Normal sila nag-aaral, pag-akyat sa bus, he will sing to his heart's content. Kaya naman, pinag-aagawan siya ng mga pasahero na paupuin sa kanilang lap. Kaya hindi na ako nahirapan na nakatayo ako at nakatayo mga bata kasi mga bata may nagsasalo sa kanila para makaupo sa kanilang lap. At kung may family gatherings kami, alam mo naman ang mother dear, no? I always encourage them to perform. Siyempre, pag bata pa, inutusan mo, susunod agad yan. Bahala na kung sabihin ng mga bisita. And I don't discourage them when they join in their school's program. Kahit alam ko, mahihirapan ako sa mga costumes, at saka additional expenses, but I know it will develop their love for what they want to do and also the confidence. Kaya wala akong anak na mahiyain noon. Ngayon na lang na may mga edad na, syempre ayaw na. Ayaw na presenta ko sila. Sige nga, ipresenta mo ngayon. Aawahin ka na. But, ngayon malalaki na sila. Yung mga hilig nila noon ay napapakinabangan. Mami. Yan, Mami Pem. Ayan. Thank you very much, Mami, sa shinare mo, no? I'm sure lahat ng Mami ngayon ay nakaka-relate. Kasi nga naman, sino po naman ang hindi makatuwa sa mga anak kung lalo na may mga talento sila, di ba? Kaya naman, Mami, further nurture your child's talent. Kasi now na na-identify mo na, nabigyan mo na ng opportunities ang inyong mga anak, kailangan, they deserve praise and encouragement. No? Kasi, di ba, Mami Nardin, para talaga magtuloy-tuloy ang talento ng bata, wag nating ida-down ng ating anak. Minsan kasi baka mamaya sa sobrang familiarity natin, sabi, ay, naku, wag ka na dyan. Parang i-discourage mo, no? Para lang, I don't know. Kaya nga, Mami Fem, when we say praise and encourage, we see our kids do stuff which we do not, sometimes, di ba, hindi natin gusto, no? May gusto sila, we do not like it. But, when they see that they love what they do, let us praise them and still encourage them to better perform if they really love it. Minsan din natin gusto ang hilig nila, but it is not what we want. It is what they want. So, wag magdamot, magbigay ng praises. No, kahit minsan sabi mo, pero you keep on praising. Remember, they are just starting and practice will make them better. And you can never tell, baka ang mga gusto nilang gawin ay yun ang maging daan for scholarship or can add to the family's income, tulad na nangyari kay Jairus. May share ko lang din, Mami Fem, si William Christopher ko, nahilig sa pagkanta at nag-acting pang batang ito. And because we encourage him to enroll sa ABS-CBN din na kanilang mga every summer na mga session for acting,
siya ay naimbitahan ding lumabas sa mga pambatang show tulad ng Hiraya Manawari, Mastini, at marami pang ibang nakakalimutan ko na kasi matagal na panahon na yon. At ang papa niya ang chaperon. Kasi tuwing may taping, lagi silang ginagabi. At minsan umaga na ako umuwi. Kaya nga, nung medyo nakita kong hihilig na siya, I also have to stop him kasi syempre, bata pa, kulang sa tulog, no? At mahirap naman. Pero yung kanyang gusto nung siya yung bata pa dahil sa encouragement, sa praise, nakala mo, galing-galing at feel na feel niya, no? Nagamit niya ito sa pag-aaral niya sa Lasal, na member siya ng Teatro Lasaliana. So, by then, 1 year lang kami nagbayad ng tuition fee niya at mula noon, naging scholar na siya. See? Kung aming sinisiraan yung gusto ng mga bata na hindi ganito, hindi namin makikita yung importance para sa kanya at syempre para rin sa amin. Kaya malaking pasasalamat din na hindi namin sila pinigilan sa mga gusto nila. Yun, Mami Fem. Napakaganda naman ng example mo, Mami Nardine. I'm very proud of you as a mom. At syempre, Mami, huwag natin kaligtaan. Number 2 is to set a goal. Kaya meron mo tayong mga anak na meron mga talento. Nais ko rin i-example yung mga anak ko, Mami. Kasi ang aking mga anak ay mga pianista. Oo, Mami Fem. At during the time na sila liit, talagang yung practice talaga ay kailangan para yung kanilang pagiging pianist ay maging maayos, no? Nag-aral na kasi sila hindi na natin at gusto nilang pag-aralan yung pagiging yung piano. So anong ibig sabihin ng setting a goal in relation dun sa kanila? We set a goal as a family na we will help each other. Ang daddy nila ang tagabayad ng tuition fee para doon sa kanilang mga teachers, mga piano teachers kasi talaga to. And then, of course, ako as a mom, ang goal ko talaga is to encourage them na pumunta lagi sa kanilang mga music lessons at samahan sila. And the goal of my children is sila po ay mag-practice every day. Kasi ang ang pagpapiano or any talent naman na meron tayo, pag walang practice ay wala akong mangyayari. So, pinagtiyagaan po talaga yan ever since that na sila po ay bata pa. So ngayon ang kanilang mga course, Mami Narlene, at dahil dun sa goals na yan, no? Sila po ay, yung panganay ko ay nagtapos ng Bachelor in Music Performance sa UST, Conservatory of Music. Wow. Oo, siya po ay isang certified pianista. Ayan. So, baka ma-feature natin siya, Mami, sa ating mga susunod na episode under the music series. Sa music series. Kasi classical music. And even my youngest son, Mami, siya po ay kumukuha ng Bachelor of Music sa UP College of Music. UP Diliman. Ayan, Mami. What else? Wow. Mga lovers of music pala kayo, ha? Mami, kaya nga ako ay napapa-music na rin. O sige, Mami Narlene, ano ba ang kailangan gawin para lalong ma-nurture pa ang talent ng ating mga anak? Okay. Number 3 po, I provide background and enrichment. Yan. When I saw the talents of singing, playing the piano of my kids, I look for an art school who will broaden and enrich their understanding on the subject of their interest. This will guide me to if this is what they really want. So when we visited the art school and let them observe first when they ask me if they can study voice lesson, piano and acting, go na agad ako. But I have first to let them feel kung talagang gusto nila. And happily naman ako, happily enough naman, they enjoy their Saturday classes. No? So, they always look forward to their lessons in the art school. Ang pangalan ng kanilang art school ay Amlight. Hindi ko lang alam kung nag-i-exist pa ngayon kasi matagal na yun. No? But I am very thankful sa Amlight because the talents of my kids were developed. Huh?
At alam ba ninyo na na-lessen ang TV watching ng mga anak ko tuwing Sabado? At ang away at gulo sa loob ng bahay, syempre mga toddlers, at mga grade 1, mga grade 1, kinder, ganon. Syempre pag nasa bahay, gulo-gulo, di ba? So, nung dinala ko na sila sa art, nakita ko naman ang kanilang interest. So, they were able to be enrolled. At syempre, they always look forward to their Saturday classes. No? At alam ba ninyo na naiwasan ang gulo sa bahay namin? Alam naman ninyo mga bata, pag konting lingat lang, magkakagulo na, mag-aaway-aaway na. Naiwasan po yun, na lesson yun, at they always look forward to their Saturday classes. They love the experience, especially pag meron na silang recital. At syempre, ang mami ay very excited kasi hindi ko rin naman naranasan na magkaroon ng recital. And these kids were very happy pag meron na silang recital. And, syempre, kaming mga family, ang number 1 supporter. At ang mother dear ay laging aligaga sa paghahanda ng kanilang mga costume at syempre ang pag-i-invite para merong manood sa mga batang ito. Although marami naman kaming parents, pero iba rin syempre ang merong mga bisita na nanonood. The joy of our children outweighs our reluctance and gave them the gift of what their hearts desire. Yan. So, talagang ganun. Pag gusto natin silang ma-develop, we will always provide room for enriching their skills and their talents. Ayan. Mami Sen. Oo, ay nako, talagang feel na feel ko yan sinasabi mo, Mami. Diba, as moms, pagka nagpe-perform na yung anak, parang ikaw na yun eh. Ikaw Sinabi mo. Mas kabado ka pa dun sa anak mo eh, di ba? Sinabi mo. Pero anyway, talagang nakaka-relate, I'm sure, ang ating mga mommies because they are always proud of their children. Kaya nga naman, Mami, creating a space for them is important din to help them nurture their talent. So, ano ba ibig sabihin yan? When we say to create a space, ay atin po nga bigyan sila ng sa bahay ng opportunity na ito ay mag-grow yung kanilang mga talent. For instance, no, sa akin pong family, since lahat po ng aking anak ay musically inclined, God-given gift na yan, yan ay naging career nila. So we invested or we created a space sa mga kanilang musical instruments. No? So meron kami actually 2 piano dito, Mami, sa bahay. 2 na siya, dati isa lang. Yung isa nating piano, yung isa sila. Yung minana namin dun sa lola nila, no? And then we bought another piano, lalo na nung sila po ay nag-bachelors na in music, yung nagka-college na sila. Kasi they really need instruments, but you need to create a space sa bahay that they can practice their talent. Kung sila naman ay mahilig sa painting, so meron silang space sa bahay na kung saan ay meron silang mga gamit sa painting na pwede nilang gamitin everyday. Para naman talagang ma-encourage sila to develop their talent. O Mami Nardine, ano pa ba ang pwede nilang gawin? Ito yung pinakamabigat para sa ating mga mommies and daddies. But, kailangan talaga, no? We have to invest in them. The talents and skills that I saw in my kids made us to enroll them in an art school near our place. I enrolled them every Saturday and I bring them to that art school. Light Music and Art School dito sa Muntinlupa. And so with my second child na mahilig kumanta, kahit noong toddler siya, tutungtong sa table, I will sing The Greatest Love of All. Kahit hindi ma-memorize, but will belt in the song, naisip ko baka maging singer. Kasi ako hindi naman ako singer, pero ba't itong anak ko mahilig, no? So, in-enroll ko siya sa singing and acting. At syempre si Bunso, para naman hindi mapag-iwanan, in-enroll ko naman sa ballet class. Kasi isa rin yung sa frustration ko. Tsaka natutuwa ako sa mga batang maliliit na babae na nagbaballet. Nagustuhan naman din niya yung ballet. And also,
she asked me to enroll her also in the music or the singing lesson, piano, and also into drums. Imagine mo ha, yung babae ko pa ang nag-drums. It was really an added expenditures on our part, Mami Fem, talaga mabigat. But we have to support them. So, ang mami at daddy, syempre, para maibigay ang gusto ng mga anak, we have to do overtime and get additional work just to have extra for their art school. Para naman, para naman ito kanilang mga skills, ma-develop. And true enough, because of those hard work and effort, napakinabangan naman nila when they went into college. Silang tatlo, naging maayos sila ng college, marunong mag-piano, nakatutok sa klase, na kumakanta, nag-acting, at si aking girl din ay kumakanta. Ewan ko lang bang, Mami Fem, bakit ako hindi marunong kumanta? But, napunta lahat yan sa aking mga anak. Parang ako yan, Mami, no? Hindi ako marunong sa musical instruments. Pero, at least yung aking mga anak ay sila naman po ay natuto dyan at yan ay talent nila. Di ba, Mami? So, okay na yan, Mami. At ka naman manahi eh. Wala akong talent sa pananahi. Di ba? Kanya-kanya lang yan. God-given talent. Yeah. Yun ang nakatulong kaya, pandagdag sa kanilang art school. Oo. Yung pananahi. Mami, tama yung sinabi mo yung exposure nila sa mga ganitong extracurricular activities nila to hone their talents will make them a better person, a whole-rounded person actually na, Mami, kasi those talents will help them understand how to have a determination, perseverance, and many other attributes na dapat, lalo na yung patience kasi it takes practice sa mga talents, di ba? Para yung talents sila ay mag-grow. It takes patience and of course, lots of prayers, di ba? Ayan. So, Mami Narlene, talagang yes, of course. Yan, sa episode natin ngayon. And of course, sa darating na Sabado, ano naman ba ang kailangan nilang abangan, no? Sa Sabado, parang extension na ng ating Mother's Day celebration yan. Ano nga ba yan, Mami? Okay po, mga kausapang pantahanan. Sa susunod na Sabado, abangan po natin si Teacher Jiao Mingsi sa isa namang pag-uusapang about nutrition kasi siya po isang home economist, nutrition advocate. So sa ating next episode, cooking series number 9 na po tayo at sana po kayo ay makasama namin para mapakinggan natin si Teacher Jiao Mingsi. Mami Fem, magpapaalam na naman ulit tayo. Oo nga, nakakalungkot Pero syempre, pansamantala lamang yan, Mami. Kasi next week ay tayo'y magkakaroon na naman ng kwentuhan. Ayan. So, Happy Mother's Day po sa lahat sa ating special episode ngayon. Maraming salamat po kay Mami Carrie and of course sa kanyang anak na si Jairus Aquino. And yan, Mami Narlene, like, share, and subscribe po para naman po ang YouTube channel ay ma-recognize nila o ang YouTube ay ma-recognize nila na sadyang makapagpapman po ang aming ginagawa ni Mami Narlene to strengthen home and family. Okay, Mami Narlene, mag-invite ka natin before we go. Oo, maraming salamat. Maraming salamat po sa walang sawang panonood sa amin ni Mami Fem at sana po ay laging ninyo kaming isama sa inyong prayers lalong-lalo na sa panahon ng COVID at kayo din po ay mag-iingat at syempre para maiwasan ang init, matanggal ang init, please like and share and subscribe to my YouTube channel, Lali's Project at ang aming usapang pantahanan ni Mami Fem. Wala po kaming pinapangarap kundi ang makatulong po sa inyo at sa ating lahat ng mga mami sa buong mundo. Bye-bye po at ingat-ingat po tayong lahat. Mami Fem, bye-bye. Happy Mother's Day! Same to you, Mami. Have a nice weekend, everyone.